Okay, yan. Salamat po sa ating special number. And minsan pa, isang maligayang Pasko ng pagkabuhay sa inyo po lahat. Kanina ko pa napapansin, parang extended ho ang mahal na araw sa inyo. No? Paunawa ho, nasa last part na po tayo. Okay, nasa victorious part na po tayo wherein Jesus lived. Okay, nabuhay po siya. At siguro sa pagpapatuloy, awitin muna natin, hinihintay ko eh. Ewan ko lang kung last part, pero sa maganda awitin natin, Because He Lived. Okay, so awitin po natin. Ayan. So kung meron man siguro magandang tradisyon na awitin, yan. Awitin po natin, Because He Lived. God sent His Son. They call Him Jesus. Natin. Manakala. Ready? Sing. God sent His Son. They call Him Jesus. He came to love. He lived for you. He lived and because He lives. Because I know He holds the sabi? Okay, for the last. And then one day. Chorus po. Because He lives, I can face tomorrow. Because He lives, all fear is gone. Because I know for the last time, awitin natin ang chorus. Because He lives.
song, ano po, sabi dyan, because He lives, I can face tomorrow. Diba? Because He lives, ano po sabi dyan, all fear is gone. And yung pinakadulo yung maganda, no? And life is worth the living. Masarap mabuhay because He lives, and dahil buhay si Jesus. Nag-viral po yung song na yan sa isang graduation ceremony because ginamit nila yan as a graduation song. So most likely, ang principal po ay Kristiyano. So he uses the influence na meron po siya to put a message sa isip ng mga bata, kung hindi man sa puso, dahil di naman din natin alam. Pero it's a good message, okay? Sapagkat ang sentro ng buhay ng isang mananampalataya ay kay Kristo. At ang kanyang ginawa ay kanyang isinakripisyo, ibinigay ang kanyang buhay sa ikaliligtas po ng marami. Kasama na po dyan, ikaw at ako, kung bakit nandito tayo ngayong umagang ito. At para po sa mensahe ngayong umagang ito, inaanyaya ko po kayo na buksan po natin ang ating mga Biblia in John chapter 20, reading from verse 11 hanggang verse 18. John chapter 20, from verse 11 hanggang verse 18. Okay, inuulit ko po. Sa Ebanghelyo ayon kay San Juan, Kabanata 20, mga talatang 11 hanggang talatang 18. Yeah, kung nakita nyo na po, say amen. Babasahin ko na lamang po at pakisundan nyo na lang ng inyong pandinig at ang inyong paningin. At ganito po ang ating matutunghayan. Si Maria ay nakatayong umiiyak sa labas ng libingan. Habang umiiyak ay yumuko siya at sumilip sa loob. May nakita siyang dalawang anghel na nakadamit na puti at nakaupo sa pinaglagyan ng bangkay ni Jesus. Ang isa ay gawing ulunan at ang isa na may sa paanan. Tinanong nila si Maria, babae, ba't ka umiiyak? Sumagot siya, kinuha nila ang aking Panginoon at hindi ko alam saan siya inilagay. Pagkasabi nito ay napalingon siya at nakita niya si Jesus na nakatayo roon, ngunit hindi niya nakilalang si Jesus iyon. Tinanong siya ni Jesus, babae, bakit ka umiiyak? Sino ang hinahanap mo? Akala ni Maria ang kausap niya ay hardinero, kaya't sinabi niya, Ginoo, kung kayo po ang kumuha sa kanya, pakituro nga po ninyo sa akin kung saan ninyo siya inilagay at kukunin ko. Maria, sabi ni Jesus. Humarap siya at kanyang sinabi sa wikang Hebreyo, Rabboni, na ang ibig sabihin, guro. Sinabi ni Jesus, huwag mo akong hawakan sapagkat hindi pa ako nakakapunta sa Ama. Sa halip, pumunta ka sa aking mga kapatid at sabihin mo sa kanila na aakyat ako sa aking Ama at iyong Ama at sa aking Diyos at sa iyong Diyos. Kaya't si Maria Magdalena ay pumunta sa mga alagad at ibinalita sa kanila, nakita ko ang Panginoon. At sinabi niya sa kanila ang mga sinabi sa kanya ni Jesus. Tayo po'y manalangin. Muli, Panginoon, salamat po, Ama, sa pagkakataong ito na kami ay makapag-aaral na naman ng iyong banal na salita. Ngayong araw ito, Panginoon Diyos, ay kinikilala po namin ang araw ng iyong pagkabuhay. Hindi man po ito yung eksaktong araw, Panginoon Diyos. Naniniwala po kami, Panginoon, na ang aming tagapagligtas ay nabuhay na muli. Kaya kami, Panginoon Diyos, ay meron pong lakas upang harapin ang bukas. Meron po kaming katatagan na harapin ang bawat pagsubok sapagkat si Kristo ay nabuhay na muli. Dalangin ko po, Ama, na sa amin po mapag-aaralan ay patuloy po namin kilalanin ikaw at ang iyong ginawa upang sa amin pong paglakad, Panginoon Diyos, ay magpatuloy po kami sa buhay at sa kaligtasan na pinagkaloob niyo po sa amin. Dalangin ko po, Panginoon, na patuloy po kaming kakitaan, Ama, ng patuloy na paglilingkod na may kasama pagmamahal at katapatan, na hanggang sa pagbabalik po ninyo ay madatnan niyo po nawa na kami ay nagtatapat at naglilingkod sa iyo. Salamat po ng marami. Ito pong aming dalangin at samo sa pangalan ni Jesus. Amen at amen. Maaari na po tayong maupo. Where did you take him? Yan po ang title po ng mensahe po natin ngayong umagang ito. Where did you take him? Where did you take him? Now, ang goal ng ating Panginoon, of course, from the beginning hanggang dulo ng kanyang buhay, has a purpose. Meron pong dahilan kung bakit ang Panginoon ay naparito. Naparito siya upang mabuhay
ng may kabanalan sapagkat siya ay banal. Naparito po siya upang eventually siya po ay mamatay. So magkakadikit po yan. So remember, when a Passover lamb needs to be sacrificed, kinakailangan malinis po siya. So ang buhay ng ating Panginoon ay isang buhay na malinis. Amen? Kaya nga, ginawa lahat ng kaaway para magkasala si Jesus, ngunit hindi po siya nagtagumpay. Because you must understand that even though Jesus is God, He is also a man. Sa tamang iglesia, tao siya. Okay? He is a 100% man. But He is not just merely a man, He is also, at the same time, 100% God. So, ang ginawa ng kaaway, He appeals to His humanity. Okay? Kung paanong tinukso niya si Adan at si Eva, so ganun ang tactic na ginawa niya kay Jesus. Remember in, the wilderness, when the devil or when Satan tempted the Lord Jesus, okay, he appeals to His humanity. Kaya nga, nakakasiguro po tayo mga kapatid, na kaya nating magtagumpay sa pamamagitan ni Kristo, sapagkat si Kristo man, nung sa kanyang katauhan, nagtagumpay po siya. Kaya nga po, wala hong dahilan upang hindi natin mapagtagumpayan ang ating kasalanan at ang ating kahinaan kung tayo lamang po ay sesentro at aasa sa ating Panginoon. You see, Jesus Christ has a purpose. Okay? He lived, He died, and ano nangyari po sa Kanya? He rose again. The resurrection is the power of God. It proves that the promise of God is true. Tama? Napatunayan na ang pangako ng Diyos ay totoo. Kasi wala pang nakakapunta ng langit. Okay? Wala pang nakakaranas ng mabuhay maguli maliban sa ating Panginoon. Kaya nga, meron po tayong assurance na tinatawag. That even though hindi pa natin naranasan, hindi natin nakita, pero meron nang nauna. Sino? Ang ating po Panginoon. That is why we need to put our faith in Him na nakaranas sa mga bagay na ito. Ang buhay na ipinangako ng Panginoon, ang buhay na pinagkatiwala niya po sa atin ay isang buhay na nagmula sa Diyos. Again, our study is not just the act of Jesus being resurrected, but the act or in which the person of Jesus Christ, not just a man, but also a God. So si Kristo ay Diyos at hindi lamang po basta tao. Now, ngayong umaga pong ito, we have to answer the question, where did you take Him? Yun yung tanong ni Maria po dito, mga kapatid, mga minamahal. So as you see, again, tingnan nga po natin, in John chapter 1, okay, atras po tayo. In John chapter 1, reading from verse 1 to 5, okay? Paki-flash mo nga dyan sa Tagalog, pero babasahin ko siya sa Ingles. Okay? So sabi dito, ganito, in the beginning was the Word, and the Word was with God, and the Word was God. Okay? Pasimula, nandiyan na sino? Ang salita. Okay? So, maraming sekta, sinasabi nila, yeah, the Word of God, it is the Father who speaks. Pero magkakaproblema po kasi sila dito sa may bandang 14. Okay? So sabi yung salita, ang Diyos ang nagsabi. Ang problema yung 14, naging tao ang salita. Okay? And the Word became flesh. And ang sabi dyan, and dwelt among us. Diba? So, the Word, which is the Lord Jesus Christ, became flesh. Tuloy nga po natin, okay? So, verse 2, the same was in the beginning with God. So, yun yung kalalagayan ng Panginoon. So, bago pa man ang lahat, present na ang Panginoon. That is why He is God. Verse 3, all things were made by Him. Ang Kristo, si Jesus,
isa rin po siyang manlilikha or kasama siyang lumikha. Okay? And sabi pa dyan, and without Him was not anything made that was made. That's very clear, tama? So yan ang kalalagayan ng ating Panginoon. Kasama siya sa paglikha. Hindi po siya nilikha, kagaya sinasabi ng ilan. Tuloy po natin. In Him was light, and the light was the light of men. And the light shineth in darkness, and the darkness comprehended not. Gusto ko makita niyo po ito, mga kapatid, sapagkat kung tayo ay sa Diyos, naunawaan natin yung mga bagay patungkol sa Diyos. Kung hindi ka sa Diyos, you are living in darkness. And ang sabi dyan, and the darkness comprehend it not. Okay? And the darkness comprehend it not. So kung sa Diyos po tayo, naunawaan natin. Kung sa Diyos po tayo, na-enjoy natin yung mga bagay na makadiyos. Di ba? Amen? So if you're not, alam mo yun, living, enjoying anything that is of God, maybe, just maybe, you're living in darkness. Nabubuhay ka sa kadiliman. Sapagkat ang nabubuhay sa kaliwanagan ay natutuwa sa mga bagay na spiritual o mga bagay na nagbibigay ng buhay. Liwanag means buhay. Tama? When you are in a certain far country or in a far place, kung di pa, alam mo, kahit di pa uso ang kuryente, pag ang isang bayan may buhay, lalo na paggabi, may liwanag. Tama? Alam mo, pag may tao, may liwanag. Ganun din ang nasa Diyos. Pag meron kang Diyos, meron kang buhay. At ang buhay mo na yan, nagagala ka sapagkat ikaw ay sa Diyos. I love verse 10. Sabi ng verse 10 ganito, dumating ang salita sa sanlibutan, ngunit hindi siya kinilala ng sanlibutang ito na nilikha sa pamamagitan niya. Imagine mo yun. Di ba? Sabi dyan, ulitin ko po ha, He was in the world, okay, naparito siya, okay, and then sabi dyan, and the world was made by Him, naparito siya, kasi nga, sa Kanya ang mundo. Amen? Hindi ko si Kibuloy yan, ha? Si Kristo yan. Okay, walang pagmamayari si Kibuloy. So sabi po dyan, and the world was made by Him, and the world knew Him not. That's the situation. The moment sin enters the world, nawala yung senses niya. Yung may-ari, yung lumalang na dapat kinikilala ng mga nilikha, yung mga creation, hindi na nila kinilala. Okay? So ano po nangyari ngayon? Verse 11, He came to His own, and His own received Him not. Hindi yan tayo, Israel po yan. Okay? Pumunta siya sa kanyang bayan. The word bayan there is the Israel. Okay? And then sabi diyan, ngunit hindi siya tinanggap ng sarili niyang kababayan. So actually that's the summary, okay, of what happened between the relationship of Jesus and the Israelites. And that paves the way, nagbigay ng daan para makakilala tayo sa Panginoon. Amen. Magkaroon tayo ng koneksyon na dating ang tao ng Diyos ay ang Israel, lumikha siya ng mga bagong tao, hindi sa isang lahi, hindi sa isang bloodline, kundi sa pananampalataya kanino? Kay Kristo. Na ang sino man ay tumanggap, makakilala sa Kanya, ibinigyan niya ng karapatang maging anak ng Diyos. Yan ang sabi sa verse 12. Kilalang-kilala natin yan. Tama? Subalit ang lahat na tumanggap at sumampalataya sa Kanya ay binigyan ng karapatan na maging anak ng Diyos. The word sumampalataya is very pivotal. Kasi nung panahon ng Israel, for you to become, alam mo yun, the people of God, kinakailangan nasa lahi kanino? Ni Abraham. To clear that, mababasa yan sa 13. So sa 13, ang sabi dyan, ganyan. Sila ay naging anak ng Diyos, hindi dahil sa sinilang sila ayon sa kalikasan.
Hindi tayo yan. O sa gustuhan, or sa kagagawan ng tao, kundi ayon sa kalooban ng Diyos. Tayo naging anak ng Diyos kasi ang Diyos pinili niya. Okay, nakita niya na yung kanyang magiging anak. It doesn't mean that God has favorites, pero out of His what? Wisdom, out of His goodness, pinili niya tayo sa kanyang kaligtasan. Ang linaw Or sa kagagawan ng tao. Hindi yan sa kagagawan ng tao. Mukha lang tayo namili, but actually, hindi. Pinili tayo ng Diyos. And to ask me why, again, I cannot answer that. Kung meron mang sagot sa tanong kung bakit tayo napili ng Diyos, isang salita lamang, and that word is the word grace. We are not, alam mo yan, we do not deserve it, pero binigay pa rin yan ng Diyos sa atin. Binigyan tayo ng kaligtasan, at God expect us to live in that way upang mabuhay po tayo sa daan ng Panginoon. Now, the question of Mary Magdalene should be echoed to us. And the question is, where did you take Him? Ngayon nakilala mo na ang Panginoon, where did you take Him? Saan natin dinala ang Panginoon? But for us to answer that, siguro tanong muna natin, where did Jesus take us? Saan ba tayo dinala ng Panginoon? Ngayon ang Panginoon ay nabuhay maguli, mga kapatid, mga minamahal, isang katunayan na ang kanyang pangako ay totoo. Hindi siya marunong sumira sa pangako, hindi po siya nagbabago, hindi siya nakakalimot, sapagkat sino siya? Diyos po siya. Diyos po siya. Where did Jesus take us? Una, dinala tayo ng Panginoon in connection with the Father. That's number one. God bring us in connection with the Father. Dinala po tayo in a relationship with the Father. Noong ang Panginoon ay nasa krus, nakabayubay sa krus ng Kalbaryo, the moment na nalagutan po siya ng hininga, the temple veil, okay, yung naghahati po between the Holy of Holies at yung kung saan lamang pwedeng, alam mo yun, magstay ang mga Levites, ano nangyari? Nahati po siya from top to bottom. Sa mga taong hindi familiar, okay, I do hope, familiar na po kayo sa storyang ito, or sa picture na ito, that no one can enter to the Holy of Holies except the high priest. Tama? Kaya po yung mga high priest during that time, yung kanya pong kasuotan, meron po siyang bell sa baba. Bell, pomegranate, okay? It symbolizes, again, the sinful man, which is symbolizes by the fruit. Okay? And the bell, signifying a sound. So kapag pumapasok po ang high priest, okay, may veil yan kunwari, ito po yung tela na naghahati, papasok po dyan ng high priest. Pag ang high priest hindi po siya malinis, both, alam mo yan, physically, mentally, spiritually, automatically mamamatay siya. Kasi naglalakad siya, tumutunog yung kring, 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 kring. The moment na matagal na hindi tumutunog yung bell, signify bumulugta na yung high priest. Grabe, no? Bago ka makarating sa Ama, you have to go through a series of, sabihin na natin, alam mo yan, tradition, practices. You have to go through a priest. Hindi pare ha, si sardote. Okay? Bago tayo o bago tanggapin ang inyong panalangin, that is the picture of the Israelites. Although sa ating mga Gentiles, baliwala lang yan. Okay? Pero what does that have to do with us? The believers in the 21st century. Ibig sabihin nun, hindi na natin kinakailangan dumaan pa sa isang ritual. Hindi na natin kinakailangan pa dumaan sa isang tao na itinalaga ng Diyos. The moment the Lord Jesus Christ finishes, tetelestai, okay? He has broken the contract. Napunit from top to bottom, yung veil. Ibig sabihin, nabuksan kasi yung access to God, to the Father. So ngayon,
anyone can come to the Father through the Lord Jesus Christ. Tama? Amen? John chapter 14, verse 6. I am the way, the truth, and the life. No man cometh unto the Father except through Jesus. Kaya nga, ang kaligtasan, meron siyang exclusivity. Hindi para-parehas ang daan ng kaligtasan. Wala hong maraming daan ng kaligtasan. Amen? Hindi ho totoo yun. Pag merong ibang daan, scam ho yun. Nabudol kayo. Kapag sinabi, kinakailangan maging baptist para maligtas, mabubudol ho kayo. Amen? You have to go through Jesus. And Jesus have taken us to the connection with the Father. Kaya kapag nananalangin tayo sa Diyos, nananalangin tayo sa Ama. By the way, when you pray, you always direct your prayer to the Father because we are acknowledging the Trinity. Si Jesus ang nagligtas, ang Ama ang tumanggap, ang Banal na Espiritu ang nananahan. Kaya sa buhay natin, lalo na in the life of the church, we need to acknowledge the work and the presence and the person of the Spirit. Because only through the Spirit, nakakaroon tayo ng talino. Kaya pag pinagsasabihan tayo at hindi ka nakikinig, wala kang Spirit. Hindi buhay yung Spirit sa'yo. You're grieving it. The Spirit of God tells us, identify us as the child of God. Because if you don't have the Spirit of God, you're not of God. Hindi ka sa Diyos. Kasi ang Espiritu ng Diyos ang nagtatatak sa atin. Ikaw, sa Ama ka. Espiritu na ba kayo ng Panginoon? So kapag tinutuwid, hindi kayo nagre-rebelde, nakikinig kayo. Amen? Sa pag may Espiritu ng Panginoon, marunong magugas ng plato. Amen? Kapag may Espiritu ng Panginoon, marunong maglinis ng CR. Amen? Humina ang amen. Kumonte ang Spirit. That's what Jesus did. He connect us to the Father. Kasi nga wala makakonekta dun eh. Dinala tayo ni Kristo papalapit sa Ama. Second, Christ brought us in the service for the Father. In the service for the Father. Hindi ka lang basta iniligtas. Inilagay tayo sa isang kalalagayan upang mapaglingkuran ng Diyos. Dinala tayo ni Kristo doon. Okay? If we're going to answer yung tanong ni Maria, where have you taken Jesus? Saan niyo dinala ang Panginoon? Nasa paglilingkod pa rin ba? Na kung saan doon tayo inilagay ng Panginoon? You must understand, believer in Christ, na ang salitang paglilingkod, it is not just limited on a Wednesday prayer meeting, and it is not just limited in a Sunday worship service. Service to God, it entails everything that we do every day. Lagi. So ang paglilingkod po natin sa Panginoon, it reflects saan? Sa ating trabaho, sa ating pag-aaral. Are we being a witness to that resurrection by looking at your life and living the way God wants you to live? Kasi kung hindi, saan niyo dinala ang Panginoon? Where did you take Him? But Christ have taken us, dinala tayo saan? Into the service for the Father, sa paglilingkod sa Panginoon. Isang kagalakan na nagkaroon ng meaning ang ating buhay, nagkaroon ng meaning ang ating buhay kasi naglilingkod na tayo sa Ama. Kung hanggang ngayon, iniisip nyo pa rin na ang pagiging Kristiyano ay pag-a-attend, nagkakamali ho kayo. Pinapakinggan nyo pa rin po ba ang Banal na Espiritu na nagtuturo sa atin sa mga bagay na dapat yung baguhin?
One of the dangers of being a Christian is to have the attitude of a holier-than-thou attitude. And I'm saying that, sinasabi ko po ito to those people who are thinking na naglilingkod tayo sa Panginoon. Kasi ang marka ng isang taong naglilingkod, meron kapakumbabaan. Hindi yung konting bagay lang na nagre-reklamo ka na. Ay, kapali naman Ken, at kenta mo. Ay, makarine naman, at gawang kita. It is not mark of a person na naglilingkod sa Panginoon. Ganon din sa mga opposite, sa mga hindi naglilingkod sa Panginoon, na nagiging defense mechanism nila is masyado namang banal din. Mali. Dapat isipin mo, kung hindi sila nagiging banal, dapat magpakabanal ka. Amen? Sa mga nandito ngayon na hindi naman talaga kayo active, pastor, magpaturo niya, yes, tatamaan ka talaga. Posibleng hindi ka tamaan. Kung hindi ka tinamaan, anong kwentang nandito ka? Amen? You have to understand that being in the service for God, it requires cleanliness and holiness and orderliness. Naintindihan niyo? Pag sa Diyos ka, magkakasama yon. Kalinisan, kabanalan, kaayusan. Kung walang malinis sa pamumuhay, hindi yan tatanggapin ng Diyos. Kung walang kabanalan, hindi yan tatanggapin ng Diyos. At kapag nasa Diyos ka, dapat maayos. Kasi ang marka ng walang taong kaayusan, delikado ho yan. Nakikinig ko kayo? It's kind of dangerous statement, pero I hope naiintindihan nyo yan. Pag nasa Diyos, maayos. Maayos manamit. Maayos ang bahay. Because in psychology, yung pagiging orderly, pagiging maayos, it reflects kung anong katauhan meron ka. Alam niyo po ba yan? So kapag nasa Diyos ka, may kaayusan. May kaayusan. Maayos kang kausap. Iba, labong kausap eh. Salamat na lang sa Diyos, hindi tayo masyadong nagkakaroon ng invitation. In other Baptists, they have practiced after the preaching, may invitation. Lahat alud. Talagang, oh Lord. Oh, that's a good practice then in a way, para at least, alam mo yun. Pero wag naman siyang naging tradition na lang to the point na nawawala na yung pinaka-essence. Why you're doing that? You must understand, believers in Christ, again and again, sabi ko nga, kapag meron tayong Espiritu ng Panginoon, at kapag nasa Panginoon tayo, naglilingkod tayo sa Panginoon, it always requires what? Cleanliness, holiness, and orderliness. Tapos na ba tayo sa Samuel? 1 Samuel, yes. Naalala ho ninyo, nung matatapos na yung time ng mga judges, babalik na sila sa Panginoon, nilabanan sila o atakin sila ng Philistines, right? So, to make the long story short, natalo sila, etc. Nakuha yung Ark of the Covenant. Tama? So, ngayon, tuwan-tuwa yung mga kalaban. Sa atin, hindi nila alam, yari, patay sila. Anong nangyari sa kanila? Nagkaroon ng salot. Kung yung Ark of the Covenant sa Israel, dahil malayo sila sa Diyos, natatalo sila. Ngayon naman, hindi ibig sabihin na nasa kalaban, maayos sila, hindi. So ngayon, nagtanong-tanong sila dun sa mga matatalino ng bayan sa Philistines, anong gagawin natin? Ay, balik niyo yan. Kung gusto mo, di ba? Kumbaga sabi nga ni Duterte, wag mong ituloy yan. Di ba? Mapapahamak ka. So sabi niya, isolid niyo yan. So anong gagawin namin? Naalala yung proseso? Magbigay ka ng ginto, bilang tanda ng paglilinis. Mga kapatid, wala yun sa Diyos. And they understand who God is. Cleanliness, holiness, orderliness. Unbeliever yun. They don't believe in God. Sigurista pa nga sila eh. Ibigay mo yan dun sa mga hayop na hindi pa nagtatrabaho. Ngayon, iobserbahan ninyo.
Okay? Pag kumaliwa yan, ako nagkataon lang. Diba? Salot. Okay? Pandemic. Diba? Parang ganon. Pero pag yan, dumiretso sa Jerusalem, sa lugar ng Diyos, ay galing yan sa Diyos. So, swerte ninyo, at least hindi kayo namatay lahat. Anong ginawa ng mga hayop? Anong sabi ng Bible? Hindi nila nakuha ang lumingon. Dire-diretso lang sila. Alam niyo po yun? Kung magulo ang buhay ninyo, wala sa ayos. Baka hindi kayo konektado sa Panginoon. Ayusin ninyo. Kasi maybe you are serving Him without being connected with Him or to Him, sayang yung panahon. Sayang yung panahon. Kaya nga, we are blessed if you are a child of God. Because being a child of God, hindi yan madali. Okay? Kailangan dyan ng pagsusuko at pagsusuko ng buhay. Kasi dapat naman talaga na nakakilala tayo sa Panginoon, talagang sinurrender na natin lahat. Pero minsan, meron pa rin mga natitira na pilit mong inilalaban sa Diyos. Na sinasabi mo sa Panginoon, pwede ba, Lord, akin na lang tong kasalanan na ito? Minsan, ayaw pa nga tawaging kasalanan eh. Bakit? Ini-enjoy mo kasi. Diyan yung comfort mo, yung joy mo, yung hope mo, hindi mo siya mabitawan. Samantalang, kung bibitawan mo yan, mas maganda ang ibabalik at ipapalit ng Diyos. Because God will give you peace, joy, na hinahabol ng sanlibutan ito na hindi nila makuha-kuha sapagkat ang lahat ng bagay na pangmundo ay panandalian lang at hindi totoo. Unlike kapag nasa Panginoon tayo. And if you are listening this morning and you are struggling with your sin, always remember, tandaan niyo po lagi, si Kristo ay nabuhay maguli. There's victory in Christ Jesus. Jesus brought us, kanino? In connection to God. The Lord Jesus brought us in the service for the Father. And pangatlo, Jesus have brought us to live. Mabuhay para kanino? For the Father. Mga kapatid, ang buhay na hindi pinaglilingkod sa Panginoon, hindi yan buhay. Hindi yan buhay. Hindi matatawag na buhay. Kung kaya mo ipagpalit ang gawain ng Panginoon, hindi yan buhay sa Panginoon. Because when you know how to live with the Father, you are ready to die for the Father. You are ready to die for your belief. Kasi kung walang pagsasacrifice, halimbawa, hindi ka handang mamatay sa pinaniniwalaan mo, hindi ka talaga konektado dyan. Mas mahalaga ang trabaho eh. Siyempre. Mas mahalaga yung abroad, mas mahalaga yung barkada, mas mahalaga yung ka-relationship. If you are not willing to surrender to the point to die for what you believe, hindi yan buhay. Marami, they embrace life, but it is not life at all. Kasi kung talagang buhay yan, sabi ko nga, handa ka mamatay para dyan. Kaya pala, yung mga naunang martyrs in the dawn of the church, alam niyo bakit naging precious during that time? Handa silang mamatay. Pero bago sila handang mamatay, para sa kanilang pananampalataya, nabuhay muna sila sa pananampalataya. Kamusta na yung buhay ninyo sa Panginoon? Where did you take Him? Tatlong bagay na nais ko pong iwan sa inyo at di na tayo magpapakatagal. Where did you take Him? When you are taking Jesus in your life, number one, you must bear the faith. That is number one. You must bear the faith. Na kailangan may pananampalataya. Sa paglakad natin sa Panginoon, it should be marked by faith.
Sa lahat ng aspeto, sa ating pagkatuto, when we hear God's word, that's, alam mo yun, should be marked by faith. Faith cometh by hearing, and hearing the word of God. Sama yun. Everything that is out of faith, ang sabi ng Bible, sin. Lagi nasa-challenge yung faith. Every situation na pinagdadaanan po natin is an act of faith or opportunity to act in faith. Alam niyo po ba yan? Ulitin ko. Every opportunity na kinakaharap po natin is an opportunity to act in faith. Ang question, are we acting in faith? When Joseph is being tested over and over again, he acted in faith. Amen? Nung nandoon siya kay Potiphar, he acted in faith. Bakit natin sinabi yun? Pinromote siya ng Panginoon eh. Promotion comes from God. And when God is promoting you, ang isang mananampalataya na po-promote sa Panginoon, meron siyang pananampalataya. Coupled with integrity. Tapat siya sa Diyos eh. Dahil tapat siya sa Diyos, kahit tinutokso-tokso siya nung asawa ni Potiphar, tagumpay siya. Bakit? Hindi siya nag-give in. Alam niyo gaano katindi yung nangyari kay Joseph? Pwede naman natin siguro, alam mo, araw-araw siyang tinutokso, kinakausap yung asawa ni Potiphar. Pwede naman siguro sabihin ni Joseph, sige na nga, para matapos na itong kalokohan na to, pagbigyan na kita na minsan. Total, gusto mo rin naman eh, you consent to it. Wala naman nakakaalam. Let's go, let's do it. Situation. Pero ang ganda ng kanya pananampalataya. Sabi niya, hindi ako magkakasala lang sa iyo, kay Potiphar, laban sa iyo, kundi higit sa lahat. Anong sabi ni Joseph? Nagkakasala ako sa Diyos. He acted in faith. Dinala niya yung relationship niya sa Diyos. Saan? Sa pananampalataya. Every situation, again, is an opportunity to act in faith. Pananampalataya kahit hindi ka magpaalam. Dahil kilala mo ang Diyos, alam mo yung gagawin mo. Where did you take him? Dinala niya ang Panginoon sa pamamagitan ng pamumuhay ng pananampalataya. He bears the faith. Pangalawa, okay? He bears the fact. Okay? Dinala niya ang katotohanan. The truth. The veritas. Dinala niya yung katotohanan, mga kapatid. Alam niya yung totoo. Alam niya yung totoo kasi alam niya yung salita. Alam niya yung salita. When the disciples, acted, sometimes they acted because they don't remember, hindi sila nag-take ng effort to remember God's Word. Tingnan nga po natin, check niyo po ito. Let's go back in John chapter 20. Okay? So, balik po tayo. Verse 9. Verse 8. Okay, verse 8. Ito yung kung saan, nabuhay na maguli yung Panginoon. Amen? Hallelujah! So sabi dyan, pumasok din ang alagad na naunang dumating at nakita siya nito at sila'y naniwala. Pero merong note sa verse 9. Ano sabi dyan? Verse 9. Verse 8 nga. Pumasok din ang alagad na unang dumating at nakita. Okay, sila naniwala. Verse 9. Hindi pa nila nauunawaan noon na si Jesus ay kinakailangan mabuhay. Ano sabi dyan? Ayon sa kasulatan.
Where did you take him? Bakit kinakailangan alam niyo kayong salita? Ito pa. Let's jump in verse 31. Okay? Sa 31, ganito ang sinasabi. But these are written. Okay? Sinulat. That ye might believe. Sumampalataya. So that's the truth. You cannot know God's will without knowing God's word. And God's word, it always bears the truth. Because God's word is truth. Hindi ka pwede mabuhay nang malayo sa salita ng katotohanan. I remember si Webster, I think si Webster ang nagsabi yata. Sabi niya, you cannot educate the children without educating them with the Bible. Si Webster, yung sa dictionary, siya yun. So, hindi ka pwedeng, alam mo yan, matuto kung wala ang salita ng katotohanan. So, ang pagkatuto, dapat may katotohanan. At ang katotohanan na yan ay matatagpuan sa salita ng Diyos. But these are written that ye might believe that Jesus is the Christ, the Son of God. So, ano mangyari? And that believing ye might have life through His name. Ganda, no? Ang lahat ng ito, sabi dyan, sinulat upang sumampalataya ka na si Kristo, na si Jesus ang Kristo, at magkakaroon ka ng buhay na walang hanggan sa pamamagitan niya. So, saan mo dadali ng Panginoon? You must take Him with His word. You must bear the fact. Ang paglakad na walang salita ng Panginoon ay delikadong paglakad po yan. Mag-aasawa ka, ano sinasabi ng Bible? Kung mag-aasawa ka pa dahil malungkot ka, then mali. Mag-aasawa ka dapat for one purpose, to glorify God. You must build a family for God, for God's glory. Ngayon, kung bubuo ka ng pamilya dahil in love kayo, tigil-tigilan nyo na yan. Isang napakalaking kalokohan. Kala yung madali ang may asawa. Kita mo, lakas ng tama ni nanay. Tama. Of course, kinakailangan din yan. Ang pagmamahalan, hindi lang yan emotion. Actually, it's a responsibility. Because when you know a person, kapag kilala mo ang isang tao at nakilala mo tunay na ugali, doon masusubok ang lahat. Kaya nga totoo yung sabi ng Bible, doon tayo sasandig sa lahat ng bagay. Sabi ng Bible, huwag kang mag-aasawa ng di mananampalataya. Or to make it more interesting, huwag kang mag-aasawa ng wala sa pananampalataya. Kahit Kristiyano pa yan, kung hindi rin naman totoong nananampalataya sa Panginoon, huwag mo tutuluyan. Sabi ni Duterte, mapapahamak ka. Pero kung paniwalaan si Duterte, palamura yun eh. Paniwalaan nyo Bible. Ang hirap maglingkod na mayroong magkaibang pananampalataya. Minsan nga, parehas na kayo ng pananampalataya eh. Diba? Kapag yung isa medyo alam mo yung sway ng pananampalataya. Ang hirap. Samantalang ikaw, ang desire mo lang, mas lalo mapalapit sa Panginoon. Sa totoo lang. And if your partner is hindi mo kasama, then you must pray for him, pray for her. But then sabi nga, let's go back sa buhay ng isang mananampalataya. Where are you taking Jesus? Kinakailangan, again, you must bear the fact, you must know His word. Kinakailangan, alam mo kayong salita. Because, alam mo, ang salita ng Diyos, nagbibigay sa atin yan ng kagalingan, kapayapaan, kagalakan at pag-asa. Sa mundo na punong-puno ng, alam mo yun, uncertainties in life, only the Word of God can bring us hope. Only the Word of God can bring us hope.
I know, it's a challenge sa inyong lahat ang magbasa ng Bible. Yung mga ilang naririnig pa nga ako, I hope hindi nyo siya naririnig or nababasa. May mga ilang ngayong promotor na sasabing, ang Bible reading hindi dapat sapilitan, dapat natural. Kailan naman nangyari na tumama ka na alam mo, lagi ka nagbabasa? Kaya ginagawa natin, although sapilitan, it pushes you to understand the importance of God's Word. May mga pagkakataon talaga na nahihirapan kang umintindi, umunawa. Pero binabasa mo ng Bible, hindi sa sarili mo kaunawaan. Nananalangin tayo sa Panginoon na bigyan tayo ng talino kung paano natin idadissect ng tama ang salita ng Diyos. Although inaamin ko, may mga sabit ho kayo sa interpretation, but then sabi ko nga, as we go along mga kapatid, I hope and I pray, talagang bigyan tayo ng talino ng Panginoon. Kasi sino ba naman din ako, kahit ako bilang pastor po ninyo, di ba? Unless na ang Diyos ang magbukas ng iyong kaunawaan, baliwala lahat ng bagay. Baliwala. I've preached in a certain church, hindi kinuwento ko kayo. Sabi ko, may mga pagkakataon na meron ako mga topics na even though ilang buwan ko siyang pinipreach, merong bisitang preacher, nag-preach, tuwan-tuwa kayo, kasi naintindihan ninyo. So ako bilang pastor, ilang buwan ko pinipreach yun ah. Diba? Pero sabi ko nga, the duty and the job of a preacher, it is not to please people, but to please God. So ang tayo magagawa is panalangin. Talagang buksan ng Panginoon ang iyong mga puso at isipan. Because preaching is not about the pastor, it's about God. It's about your relationship with God. Amen. Amen. Pangatlo na tayo, baka gutom na kayo eh. Okay? Where did you take him? Pangatlo, you must bear a fruit. Una, you must bear the faith. You must bear the fact. At pangatlo, you must bear a fruit. Saan nyo dadali ng Panginoon? Sa bunga ninyo. Bakit? Para matuwa ang Diyos. Your faith should bear fruit. Your faith should be a fact. Hindi siya feeling. Pagkatapos nun, your faith should bear fruit. Ito usapang lalaki. Pag kayo dumadalo sa gawain ng Panginoon, paglabas yun ng pinto, wala man lamang ko yung ka-idea ko ni babaguhin. Huwag kayo lalabas ng pintuan na yan, hindi nakakausap ng Panginoon. Because God requires a fruit. Amen? Nahirapan kayong intindihin. Punta kayo sa Galatians chapter 6. The fruit of the Spirit. Ilan kasi yon? Galatians 5. Lumagpas pa ako. Pastor talaga, lumagpas pa. Ilan yung fruit of the Spirit? Nakalimutan nila. Ilan? Yung iba, 9 po? 9! Pag nakikinig kayo ng Word of God, at least, kahit 3 bunga man lang, magkaroon kayo. Galatians chapter 5. Nakatutok kayo, kaya alam ko eh. Ano daw yan? Pag-ibig. Actually, mahabang usapan niya. Yung pag-ibig pa lang, napakalalim na niyan eh. Ang pag-ibig na yan, ibig sabihin, kasama na dyan, kumbaga, coupled with patience, wisdom. It takes wisdom for you to love. Tama? Kasi ang hirap abutin. Kasi ang tao kasi, iibigin mo lang yung kaibig-ibig sa iyo. Pero ibig ka beyond that, that is wisdom. So kung may ibig kayo dahil gusto niyo lang isang tao, kabobohan yan. Forgive me for the word, but that's the reality. Ayun, that's the fruit. Kagalakan. Nako, ito yung mahirap sa panahon ngayon. Lalo na kung mga kasama mo, wala sa wisyo. Okay?
Sa church man yan, sa family man yan, kung kayo family of Christians, di ba, magkakaibigan na Christians, peace. Isa pa rin yan. Alam nyo, ang bunga, ang isang buhay na nilalang, kagaya ng puno, na fruit-bearing tree, hindi basta-basta nagbubunga yan, kung hindi yan, alam yan, napupuno ng nutrients. Tama? Hindi nagbubunga ang anumang fruit-bearing tree kapag hindi yan naalagaan. So don't expect that you as a believer na magbe-bear ng fruit kung hindi yung inaalagaan ng spiritual na paglakad sa Panginoon. Babalik tayo uli. You must bear the faith. And you must bear the fact, the truth. Alamin mo, ano nga ba yung nagiging hindrance? Ba't di ka lumalago? Ba't hindi ka nagbubunga? Sa Diyos ka nga ba? Kasi kung babalikan nyo, anong ginagawa ng Panginoon sa mga hindi nagbubunga? Pinuputol. Hindi ibig sabihin, hindi kayo ligtas ha. Ang ibig sabihin ng Panginoon, may inaayos sa inyo. At kapag tinanggal yan, magbubunga ka. Ang problema ganito, pinutulan na nga, wala pa rin bunga. Alam niyo po ba, maraming inaalis ang Diyos sa atin eh. May mga pagkakataon na it requires you to remove your own branch. Kasi walang bunga eh. Walang bunga. At hindi ka nagbubunga para sa iyo. Wala pa ako nakitang puno, kinakain niya sarili niyang bunga. Meron ba nun? So sunugin ko kagad pag ganun. Pero puno niya, yung bunga niya, kakainin niya. Ano ito? Monster? Tatawa-tawa kayo. Minsan kayo yung monster. Bakit yung monster? Dahil may bunga. Hindi, yung nga pangit eh. Wala kayong bunga. Monster ka kaya no. Amen? We must bear the fruit. Sige, it's a good test. Ano na yung bunga na meron ka ngayon? Na kung ngayong oras na ito, i-offer natin sa Panginoon your fruit. Mapipinpoint to kaya kung ano yung fruit na yan? In the Bible, always two. Kaluluwa na dinala mo sa Panginoon, that's a fruit. And second, yung mga bunga na yan. Bunga ng pagbabago. Actually, it's always change. Pagbabago sa ibang tao because they have realized your faith that is in you, that is something different na kinakailangan nila matanggap. So nagbago sila ng kaisipan. Meron something sa taong ito na kinakailangan ko rin matanggap. Sabi ko nga, kapag may problema kayo, paano kayo magbubunga? Iya naman. Babae, makapantalon ko, makapantalon niya rin. Iya naman. Managkas ko, managkas siya naman. Paano sila maniniwala? Actually, we're not doing that to proselyte. Diba? Hindi natin ito ginagawa to engage people na samahan tayo sa ating religion. No. Wrong. Kung bakit sila mananampalataya sa pinananampalatayanan mo kasi nakita nila ang iyong pananampalataya ay tunay dahil konektado sa Diyos. Amen? Kasi kung sa pananampalataya natin, sabit, you must bear the fruit. And that is where we will take Him. Ganda na tanong ni Maria. Although it's not directed to us, ginawa ko lang, pwede natin i-direct sa atin eh. Kasi nung nagtanong, alam mo yan, where did you take Him? So sabi ko, magandang title lang message to ah. Saan nyo dinala ang Panginoon? Sa paglakad ninyo, sige nga, saan nyo dinala ang Panginoon? Meron bang pananampalataya? Meron bang katotohanan? Meron bang fact? Meron bang fruit? Meron bang bunga? Where did you take Him? The ninth fruit of the Spirit. Okay, the ninth fruit of the Spirit in Galatians chapter 5, verse 22. It's very clear. Kabaitan. Sino nagbunga ng kabaitan dito? Madaling maging mabait kapag maayos ang lahat. Pero nasa-challenge yan kapag yung patience mo nasusubukan. Yung bait na yan,
Minsan nakakasira ng bait. Ano? Pero hindi ibig sabihin na mga bagay nito imposible. Posible yan kapag tayo ay nasa Panginoon. And we need to be careful to live our lives. Ingatan natin ang ating pamumuhay kung paano natin sa buhay. Kasi kung paano natin yan isinasa buhay, doon natin dinadala ang Panginoon. So the question is, where did you take Him? Where did you take Jesus? Mga kapatid, Christ is risen from the dead. We have victory. And we should walk in that victory. Kinakailangan lumakad tayo na may katagumpayan sa buhay na yan. And always ask yourself, where did I take Jesus? Tayo po lahat tumayo. Tayo po'y manalangin. Tayo po'y manalangin. Muli, Panginoon, salamat po, Ama, sa oras na ito. Salamat po sa iyong salita. Salamat sa buhay. Panginoon, kung kami man po ay may daladalang kasalanan, and I do believe we have, O God. Cleanse us, O Lord. Kasi ngayong oras ito, ilalapit po namin ang aming pong kalalagayan. And every sin na meron po kami, kung di po namin to ayusin, alam po namin hindi niyo po kami papakinggan. So right now, we ask for your forgiveness, O Father. Thank you for the salvation that is in Christ. And to the Spirit na palaging nakabantay, nagtuturo, nagko-convict ng aming mga kasalanan. Ngayong umagang ito, habang lahat ng ulo'y nakayuko at lahat ng mga matay nakapikit, I don't know what's in your heart today. Pero pwede mo bang sagutin yung tanong, where did you take Him? Maybe most of you are not confident sa pagsagot sa tanong. It's about time to tell it to God, Lord, our faith, the fact, and the fruit na kailangan po ito makita sa amin. Kung pinapanalangin mo ang iyong asawa, ang iyong anak, ang iyong kamag-anak, you can do it so. Trabaho. Lord, hindi ko po kayang tanganan ang anumang bagay sa buhay ko maliban na kayo ang manguna sa mga bagay na ito, sa mga tao ito. Kung yan ang sinasabi ng puso, then I invite you to come. It's a very madalang lang tayo nag-invitation. Pero kung sakali na kinakausap ka ng Panginoon para ipanalangin mo ang iyong mahal sa buhay, then come on. Tara, panalangin natin sila sa Panginoon. Walang imposible sa Panginoon. Magulang man to, anak man ito, kapatid, pinsan, nanay, tatay, lapit natin sa Panginoon. At habang lumalapit ang bawat isa, panalangin mo din ang iyong sarili. Lord, patawad kung saan-saan ko po kayo pinagdadadala. Ngayon, natutunan ko na po na dapat ko po kayong dalhin sa pananampalataya. Dalhin sa katotohanan. Dalhin na may kasamang bunga. Patawad kung hindi po ako nabubuhay ayon sa pananampalataya. Patawad kung hindi ko po inaalala lagi ang iyong salita. Patawad kung hindi po ako nagbubunga. Sabihin mo to sa Panginoon. Tell it to God. Tell it to God. I'm not really good at invitations. Kasi kung meron man dahilan kung bakit nag-invitation is for you to talk with God. Then I challenge you, talk to Him. Kausapin niyo ang Panginoon. Nakaluhod man kayo, nakatayo, nakaupo, it's up to you. But the important thing is, you need to talk to Him. Panginoon,
Tulungan niyo po kami na ang aming panalangin ay hindi lamang po maglaman ng mabulaklak na salita, kundi maglaman po ng katotohanan na aming mga puso na nagre-reflect na aming pananampalataya sa inyo. Lord, humingi po kami ng tawad. Humingi po kami ng talino. Humingi kami ng patuloy na biyaya ng kahabagan upang sa aming paglakad ay makita po namin ang katotohanan na nagmumula lamang sa iyo. Hinihingi ko po, Panginoon Diyos, minsan pa, ang pangalan mo maitaas sa buhay ng mga taong ito. They're praying for their families, for their loved ones. Lord, alam po namin na wala pang imposible sa inyo. You are the giver of life. You are the sustainer of life. Salamat po, Panginoon Diyos. Hinihingi ko po ang lahat ng ito na may pagpupuri at pagpapasalamat. Sa pangalan ni Jesus. Amen at amen. Salamat po. At habang bumabalik po tayo sa ating mga upo,